Sawa ka na rin ba sa pagtatampisaw lang at gusto ng kakaibang adventure para sa tag-init? Sa Rizal, pwedeng magpadala sa agos ng ilog gamit ang floaters with matching nature sightseeing pa. Sounds fun? Tara, let's change the game and try river tubing. Minsan, mas mabuti nang to just go with the flow. Kaya naman literal na magpapaagos tayo sa tubig for today's adventure. This is river tubing with matching nature sightseeing. Mga kapuso, sa wakas, after 2.5 hours na biyahe, nandito na tayo sa Camp Agos sa Daraitan, Tanay, Rizal. At talaga namang one with nature ang pakiramdam sa kanilang Kubo-style accommodations. Yung best part dito sa Dragonfly House nila, ayan po, ang view ng ilog. Nag-offer po kami dito ng nature getaway. Meron po tayong accommodation dito na pang couple and then pang tent packs. At ang ilog, hindi lang perfect para sa swimming. Dahil pasok din to para sa river tubing at magpadala sa agos ng tubig. Masubukan nga. Tara, let's go! Pag rubber tubing po, may mga bato-bato po. Yun po, iniwasan po natin. Ako po mag-aalalay sa inyo. Then pagka sinabi ko pong straight body, may part na mababaw, straight body po kayo. Para hindi tumama yung likod ko sa ampwet. Opo, ampwet po. Okay, sa mga bato sa ilalim. Para mabilis marating ang starting point, sumakay na kami ng tricycle. Nandito na po tayo sa starting point natin ng river tubing. Nararamdaman na natin yung current ng river. Here we go! Let's change the game and try river tubing. Yeah! Let's go! Ito na, mapapa na dito. Malakas na yung agos. Let's go, bye-bye! Oh. Kita rin kung gaano kagamay ni Kuya Intoy ang dinadaanan namin. Habang pwede namang mag-relax at enjoy ang view pag bumagal ang agos. Nang papalapit na kami sa Tinipak Rock Formation. Dito daw yung rapids. Solid, grabe yan! After 30 minutes natin magpaagos, eto na, nandito na tayo sa ending nung route natin sa Tinipak Rock Formation. Ang river tubing, nagkakahalaga ng 400 to 500 pesos per person, kasama na ang guide. Overall experience natin, napakasaya, napaka-relaxing. Kitang-kita mo yung mga view dito kasi ang kaharap mo dito, Mount Daraitan. And that is it for our water adventure today para sa GMA Integrated News. Ako si Martin Javier, changing the game! Hinimok ni Chinese President Xi Jinping ang militar ng China na maghanda para sa anyay military conflict sa dagat. Ayon kay Xi, ang paghahandang yan ay para sa proteksyon ng kanilang maritime rights at interests, pati ang pagpapaunlad ng kanilang maritime economy. Mahalaga rin daw ang pagtatatag ng defense system sa kanilang cyberspace at pagpapalakas ng kanilang abilidad para itaguyod ang network security ng bansa. Ayon sa state television ng China, sinabi ng Chinese President yan sa pulong kasama ang ilang delegado ng People's Liberation Army at Armed Police Force sa taunang parliament meeting ng China. Aabante sa isang do-or-die match ang football teams ng San Beda University at College of St. Benilde para sa NCAA Season 99 Men's Football Championship. Wagi, sa Game 2 ang San Beda Red Booters kontra Benilde Blazers sa score na 1-0 matapos makakuha ng goal ng kanilang team captain na si Eldwin Escosora. At dahil sa panalong yan, may pagkakataon pa ang San Beda na makuha ang inaasam na kampyonato sa Game 3. Mangyayari ang kanilang huling tapatan sa Lunes, March 11. Magiging mas exciting pa raw ang Love Die Repeat dahil sabi ng bida nitong si Jenilyn Mercado, mas marami pang twists and turns sa storya. Bukod sa serye, ano pa bang pinagkakabalahan ni Jen? Alamin niyan sa chika ni Lars Santiago.
Huwag mo na kaming guluhin. Pwede ba? Bitawan mo nga ako. Wala akong pakialam kung buntis ka. Bernard, bitawan mo siya. Natutuwa si Jenilyn Mercado sa magandang response ng mga manonood sa kwento ng kanilang serye ni Sian Lim na Love, Die, Repeat. Ang co-star nilang si Valin Montenegro na gumaganap bilang Chloe, certified basher's delight dahil sa kanyang mga eksena. Talaga raw maraming twist and turns hanggang sa dulo. Masaya na maraming mga nanonood na nakaka-relate doon sa kwento. Naku, ang dami palang ang daming mga nasasaktan lately. Pero syempre masaya ako na maganda yung takbo ng show namin at yung ratings niya. Lalo nga raw kaabang-abang ang mga magaganap sa karakter niyang si Angela. Madami ng problema si Angela. So, nadagdagan pa yung problema niya na nalaman niya na buntis si Chloe. At ngayon talagang na siya, matutuloy na yung pag-alis niya. Kung sa Love, Die, Repeat ay napakaraming kamalasan daw na nangyayari kay Angela, #blessed in real life si Jen, pati ang asawang si Dennis Trillo. Kabilang sa bonding activities nila ang mga bagay na may kinalaman sa health and fitness. As much as possible, gusto namin talagang nakakapag-workout. Hindi kami masyadong nagda-diet at ni-enjoy namin yung food talaga eh. Pero yung sa workout talaga, yun dun kami bumabawi. Nag-recording na rin si Jen para sa bagong album at may sinushoot na bagong pelikula. Pero secret daw muna kung sinong makakasama niya. Excited ako kasi unang-una pa lang nilang binigay sa akin yung script. Sabi ko, gusto ko talagang gawin to. Gusto ko siyang gawin. Dito nakikita ko yung sarili ko bilang asawa, bilang girlfriend noon. Excited rin daw si Jen para sa showbiz careers ng mga batchmate niya sa Starstruck na sina Yasmin Curdy, Katrina Halili at Nadine Samonte. Gusto ko silang makatrabaho rin sa future kasi ang tagal din namin nung huli pa kami nagkita-kita at nagkasama-sama sa isang project. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang buong bayan ng Mansalay sa Oriental Mindoro dahil sa nagpapatuloy na epekto ng El Nino. Ayon sa Municipal Agriculturist ng Mansalay, mahigit 700 magsasaka ng palay at iba pang uri ng high-value crops ang apektado ng tagtuyot sa mahigit 1,000 hektaryang sakahan. Mahigit 400 milyong piso na rin daw ang halaga ng pinsala roon sa agrikultura. Nauna nang isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino ang bayan ng Bulalakaw sa kaparehong Lalawigan at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Sumuko sa pulisya ang 13 mga miyembro umano ng NPA sa Caraga Region. Ang ilan sa kanila isinukuri ng impormasyon kung saan umano nanggagaling ang kanilang pondo. Eksklusibo yung tinutukan ni John Consulta. Matataas na kalibre ng armas ang tinurnover ng mga sumukong rebeldeng NPA sa PNP Region 13. Pero dalawa sa kanila, mas mabigat pa sa mga baril ang isinuko. Impormasyon na nagdedetalye sa milyong-milyong pisong pondo na natanggap umano nila mula sa dalawang construction company sa Caraga Region. Ayon sa affidavit ng sumukong NPA na si Kaan, siya raw ang nangongolekta ng revolutionary taxes mula sa ilang negosyo bilang finance officer ng grupo. Mula 2016 hanggang 2018, nagbigay raw ng di bababa sa 3 milyong piso kada taon ang dalawang malaking construction firm na personal niya umanong nasaksihan bilang finance officer. Isip finance officer, ako ang nakighimamat sa mga kumpanya nga tiunay na nagsuporta sa kalibukan. Sa lapi, gigamit man sa panakit sa pamalit sa mga armas. Hindi malinaw kung voluntaryo o sapilitan silang nagbigay ng pondo. Pero dati na naglabas ng babala ang Anti-Money Laundering Council laban sa pagbibigay ng anumang pinansyal at material na suporta sa CPP, NPA, NDF na itinuturing na teroristang grupo ng Anti-Terrorism Council. Meron po tayong mga ebidensya po ng bank transaction at bank transfer na nakita po ng ating Anti-Money Laundering Council. At bukod pa rito po ang mga salaysay po ng ating mga nagsusukong rebelde na kung saan isinasalaysay nila
kung paano itong construction companies na ito ay nagbibigay ng pera sa kanila. Kasama ang Department of Justice at AMLAC laban sa dalawang construction companies sa Surigao na hindi sumasagot sa aming tawag at text. Ito po ay violation po ng Republic Act 10168 o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Ayon sa PNP PRO 13, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nasampang pribadong kumpanya ng naturang kaso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ngayong ipinagdiriwang ang International Women's Day, libre ang pamamasyal ng kababaihan sa ilang bahagi ng Intramuros. Pasyalan natin yan sa pagtutok ni Oscar Oida. Isa sa top tourist destination sa Metro Manila ang Intramuros. Dito, pwedeng mag-walk down history lane sa kabi-kabilang historical sites tulad ng Baluarte de San Diego, ang pinakamatandang stone fort dito sa Maynila. Ngayong ginugunita ang International Women's Day as a special treat para sa kababaihan. Libre nilang ma-access ang ilang pasyalan ngayong araw. May bayad po ba? Wala po daw ang mga babae kasi International Women's Day. Kaya yung batang lalaki lang po may bayad, tapos 50 pesos lang kasi bata. I'm very happy. Women's Day. This is park free, open. Si Leonor, sinamantala ang pagkakataon na mapasyal dito ang pinaka-importanting babae sa kanyang buhay, ang kanyang ina. Nung nakita ko po kasi sa FB na may libreng pasyalan. Sali po na, siyempre may mga bayad po, yung mga normal days po, 75 pesos. Ito yung chance na, libre. Okay naman, maganda, fresh, yung mahangin. Ano balak mong gawin dito sa Baluarte? Mamasyal ulit. Pictorial galore naman ang all-girl group na ito. Dahil din sa Women's Day treat, naging budget-friendly ang Friday date ni na Kelsey at Noah. Nakatipid po sa lahat ng dates na naisip na gusto namin. Parang ito rin yung nakatipid kami. Throwback feels naman ang hatid ng Casa Manila Museum. Dito, mistulang ibinalik ang mga turista sa nakaraan at ipinakita ang itsura ng mga bahay noong mga panahon ng mga Kastila. Paglabas naman ng Casa Manila, pwedeng mag-bike-bike. Pero mapababae man o lalaki, may bayad na yan. Ikinatuwa naman ng ilang kababaihan ang simpleng regalo at pagpapahalaga sa kanila sa Intramuros. Nakakatuwa kasi napakalaki ng impluwensya ng isang babae sa pamilya, lalo na sa mga anak. So pag binibigyang halaga sila, napakaganda para sa amin na na-appreciate kami. It's just nice to be recognized. Yeah, recognized and given something nice, yeah. Pero hiling ng ilan, hindi sana matapos sa iisang araw lang ang pagpapahalaga sa kababaihan. Wala pong discrimination against women. Yung lahat po ng women is tinatanggap ng bawat isa po. Sana po meron po kaming both physical and mental peace. Sana mas ma-empower pa ang mga babae. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Itinaon ni Vice President Sara Duterte sa paggunita ng International Women's Day ang pag-alaala sa mga kababaihang naging biktima umano ng New People's Army. Nanawagan ng bise na makiisa sa mga biktima. Nanawagan din siyang suportahan ng mga grupong tunay daw na tagapagtanggol ng karapatan ng mga kababaihan. Dapat daw laging may puwang, oportunidad at kalayaan ng kababaihan para ipakita ang kanilang kakayahan. Isaisip natin si Dr. Charmaine Baruquillo na isang kawani ng pamahalaan na biktima ng karahasan. At ang abogadang kasapi ng New People's Army na namatay sa Bohol. Nariyan din ang mga ina ng mga kabataang inarmasan at biktima ng panlilinlang ng NPA na hanggang ngayon ay nawawala o di kaya umuwi
nang wala ng buhay. Nag-emergency landing ang isang helicopter sa Bohol dahil umano sa isang saranggola. Ayon sa mga residente, namataan nila ang isang helicopter na hindi maayos ang paglipad sa bayan ng Gindulman. At maya-maya lang, bigla itong lumapag sa isang bakanteng lote doon para alamin ang naging problema. Doon na nakita ang nylon ng isang saranggola na sumabit pala sa hélice ng chopper. At nang matanggal ang sabit at matiyak na ligtas nang lumipad, ay umalis na rin ang chopper. Wala naman daw nasaktan sa 2 pasahero at 7 lulan o pilotong lulan nito. Nag-courtesy call sa GMA Network ang Latin Media Corporation na longtime partner nito sa industriya. Bumisita sa Kapuso Network si Jose Escalante, ang CEO ng Latin Media Corporation, na nagdadala ng top rating series ng Kapuso Network sa Latin America countries tulad ng Ecuador, Peru, Chile at Mexico. Nag-courtesy call siya sa GMA executives sa pangunguna ni GMA Network President and CEO Gilberto Arduavit Jr. at GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Naroon din ang sparkle artists na sina Thea Tolentino, Mike Quintos at Sanya Lopez na may mga dub na GMA shows na ipapalabas sa Latin America. It is partners like Latin Media that complement our efforts to further make our content accessible to markets and viewers abroad. We're very happy, very excited, and very grateful for the partnership. Isa na yata sa pinaka-importanting instrumento sa pagkatuto ay mga libro. Pero sa mga public school, kulang pa yan hanggang ngayon ayon sa isang pag-aaral, kaya nagiging pribilehyo para sa mga meron. Tutukan po sa special report ni Marie Suban. Malaki raw sana ang potensyal sa eskwela ng kambal ni Nanay Nelly. Pero kulang sila ng textbook dahil sa kakapusan nila sa budget. At swerte na kung makahiram. Nakikita ko po silang nagbabasa ng mga wala po kung ganong subject na libro. Parang nasasaktan din ako na hindi ko mayan kulang sa kanila, kakulangan ko na maibigay sa kanila. Wala labandera para lang kumamay. Nakalulungkot na hanggang ngayon, pribilehiyong maituturing ang pagkakaroon ng textbook. Sa pagitan ng 2 batang magsintalino at magsinsipag, halimbawa, bentahe agad ang may nagagamit na libro. Baka pag nagkaroon ako ng libro, baka tumaas rin ng grades ko tapos matuto rin ako. Pero ganito raw talaga sa maraming public school ayon sa pag-aaral ng 2nd Congressional Commission Education o EDCOM2. Kulang ang textbook o minsan nga wala talaga. Sa lahat pala ng antas, so grades 1 to grade 10, across all subjects, ang may kumpleto lang na textbook simula 2012 hanggang 2022 or hanggang ngayon, grades 5 and grade 6. For the entire decade that has passed, many of our learners have been going to school but not having textbooks. Ipinagtataka ng EDCOM2 dahil may budget naman daw. Mula 2018 hanggang 2022, halimbawa, 12 bilyong piso ang laang pondo para sa mga libro. Pero ang nagamit lang, 1 bilyong piso. Pag-amin ng DepEd, inaabot ng 3 taon ang procurement o pagbili ng mga textbook. So what are we doing right now? Sa ngayon, hindi na po natin sinusundan yung Volume 5. Kung sino yung magde-develop ng manuscripts, sino magde-develop ng content, siya na rin yung magpiprint at magde-deliver. Nakaapekto rin daw ang pagtutok nila sa mga module para sa distance learning nung pandemya at ang desisyong wag muna bumili ng textbook habang hinihintay ang pagbabago sa curriculum. Pero dahil balik na sila sa pagbili, makukumpleto na raw ang 80% ng mga libro sa pasukan. Habang kulang ang libro, sobra-sobra naman ang workload o trabaho ng mga guro na iniaatas ng DepEd ayon sa pag-aaral ng EDCOM2. Sabi tuloy ni Teacher Jeffrey, sa halip na makapag-focus talaga dun sa pagtuturo lang, dun sa klase mo, de-develop ka pa ng mga panibagong modules, lesson materials. Kaya sabi ng DepEd, tuloy-tuloy ang pag-hire ng mga administrative officers at personnel support. At nitong Enero, we issued a department order already removing the administrative task of teachers. Dagdag pa ng pag-aaral ng EDCOM2, hindi gamay ng ilang guro ang itinuturo nilang subject. Sagot ng DepEd, we recognize that problem at meron ng mga isinasagawang pag-aaral yung ating human resources na strand, no, para tingnan
kung ano ba yung tama nating gawin dito. It's also, hindi lang sa specialization, no, pati yung sinasabi nating teacher shortage. Pero kahit maitama ang pagtuturo, hirap pa rin kung gutom o di malusog ang bata. Sa parehong pag-aaral, lumabas na pinakamalaking problema ang malnutrisyon. Isang sintomas niyan ang pagkabansot o stunting na mas nararanasan sa Pilipinas kumpara sa global average. Kung pagdating sa foundational years mo, hindi ka nakakuha ng sapat na nutrition, yung kakayanan ng utak mo na mag-absorb ng pagkatuto pagdating ng mga elementary, mahina na and apektado na. Kaya sabay na tinututukan ng DepEd at DSWD ang feeding program para sa mga unang antas ng pag-aaral. In-expand natin yung feeding days. From the previous 120, ginawa na nating 200 plus, meaning to cover the entire school here. Yung may mga pinakakain po tayong mga bata, tinutulungan po natin na ma-augment yung nutritional needs. Ang mga problemang nakita ng EDCOM 2 ang dahilan din sa mababang proficiency ng mga Pilipino sa reading, science at math ayon sa Program for International Student Assessment o PISA. Bagamat may mga hakbang na para solusyonan ito, ang higit na kailangan ay seryosohin at tuloy-tuloy na matutukan para ang ating mga mag-aaral hindi rin tuluyang mapag-iwanan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umari nakatutok, 24 oras. Sinagot na ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang mga reklamong inihain ng ilang tauhan ng lungsod ng Makati matapos ang pansamantalang pagpapasara sa Makati Park and Garden na nasa teritoryo ng Taguig. Ayon sa pahayag ng Taguig LGU, ginamit lang daw ng Makati ang mga empleyado nito na anilay nagsinungaling sa kanilang sinumpaang salaysay. Formal daw na tutugon ang Taguig sa reklamo. Oras na matanggap nila ang kopya ito. Matatandaang maghain o naghain ng mga reklamong illegal detention at grave coercion ang ilang kawani ng Makati laban kay Taguig City Mayor Lani Cayetano at ilang pang opisyal ng lungsod. Isinasagawa ngayong gabi ang pag-alaala ng mga taga-Kapuso Network ng kanilang fond memories kasama ang yumaon nilang katrabaho at kaibigan na si Jacqueline Jose. Nakatutok doon live si Nelson Canlas. Nelson? Sa ikalimang gabi ng vigil dito para kay Jacqueline Jose, pagkakataon naman ng mga nakatrabaho niyang Kapuso Stars ang magbigay ng tribute sa kanya. Ngayong gabi, magbabahagi ang ilang Kapuso personalities and officers ng mga kwento tungkol sa buhay ng namayapang premyadong aktres, pati ang kanyang mga naging ambag para mapabuti ang industriya ng showbiz, lalong-lalo na sa pamamagitan ng kanyang mga proyekto sa GMA. Ilan lang sa mga naging hit projects ng award-winning actress sa GMA, ang Carmela. Tulungan mo ako. Oh. Tingnan mo ang asa lang. Ilustrado. Oo. The Originals. Hindi ka naman nahihiya sa dalawa? Sige na. The Better Woman. Bakit hindi ka nag-aral mabuti? Bolera. Pasensya na. At The World Between Us. Sa ngayon, si Jacqueline pa lang ang kaisa-isang aktres mula sa Southeast Asia ang nakapag-uwi ng prestihiyosong Cannes Film Festival Best Actress Award. Kaya idol kung ituring siya sa kanyang larangan sa pag-arte. Kasama sa magbibigay ng kanilang eulogy sina directors Gina Alahar at Dominic Zapata at ang mga nakatrabahong Kapuso Stars na sina Alden Richards at Andrea Torres. Of course, she will be missed. Of course, ang movie industry will not be the same without her dahil alam naman natin na ano na siya, kahit anong programa yata nakikita na natin siya na nandun. Ang dami niyang ginampan ng roles sa napakaraming teleserye. Very memorable ang bawat role. Nabibigyan niya ng kakaibang bihis sa bawat labas niya. So talagang napakahalaga ng kanyang contribution sa ating industriya. Ang hirap i-imagine na wala ng Miss Jacqueline Jose.
Iya, kasalukuyang nagaganap ngayon ang eulogy at samantala bukas ang huling gabi ng lamay at sa linggo naman ang inurnment o paglagak ng abo sa huling hantungan ng namayapang showbiz icon. Nakikita natin sa ating mga screens na si Alden Richards ngayon ang nagbibigay ng kanyang eulogy at kanyang mga naalala sa namayapang aktres. Iya? Maraming salamat, Nelson Canlas. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.